Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules ng huling linggo sa karaniwang panahon. Ito rin po ay tinatawag nating Red Wednesday, kung saan lahat tayo ay inaanyayahan na magsuot ng pulang damit sa araw na ito bilang paggunita o pag-alaala sa lahat ng mga Kristiyanong inusig at pinag-uusig magpasa hanggang ngayon sa ngalan ng mabuting balita o sa ngalan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa ating Ebanghelyo, bago pa natin ginugunita itong Red Wednesday, noon pa man ay nagbigay na ng paalaala sa Jesus sa kanyang mga alagad, maging sa lahat ng mga nagnanais na sumunod sa kanya. Hindi po niya ipinangako ang isang masaganang buhay, o kaya naman sabihin natin mapayapang pamumuhay, no, na para bang dahil sila ay tagasunod ni Kristo, alagad ni Kristo, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang gutom. Hindi yun ipinangako ni Jesus. Bago siya tuluyang mawala sa mundong ito, kapiling nila, bago siya lubusang umakyat sa langit, pinauna na niyang pinaalalahanan ang mga alagad. Paulit-ulit niyang ibinibigay ito, binubusog ng mga pangaral nang sa ganon, pagdating ng panahon na sila po ay darakpin, uusigin, sila ay matatag. Mga salita na sa umpisa, kala mo walang epekto, pero sa kalaunan, nanunuot na ito sa buong pagkatao, no, ng mga alagad, kung kaya't nagampanan nila at nagawa nila ang kanilang misyon hanggang sa huling hininga, no, nila dito sa mundong ito. So ito po, no, ang mga paalala ni Jesus, hindi pananakot, kundi para ihanda sila ang kanilang mga kalooban. Kasi minsan, no, nadidisappoint tayo kapag yung expectation natin, ay akala ko sasaya ang buhay, ay akala ko walang problema. So yung mga expectation, kaya ito kasama doon sa mga aasahan nilang po pwedeng mangyari sa kanila ay itong mga bagay na ito. Kaya maganda rin na nawa sa atin po, no, may mga role tayo sa buhay, may mga obligasyon, mga responsibilidad. Minsan sinasabi natin sa mga henerasyon natin ngayon, no,
tinatawag natin mga millennials, no? Minsan nasasabi natin, mga mahihinang nilalang ang mga henerasyon ngayon. Mabilis magkaroon ng anxieties, mabilis bumigay sa depression, mabilis manghina ang kanilang kalooban, parang hindi mga sanay sa mga problema, mga pagsubok. Pero sa isang banda, ano bang naiambag natin para sa kanilang katatagan? Kung halimbawa tayo, kung maikukumpara lang natin, paano tayo naging matatag? Paano natin nakayanan yung mga pinagdaanan natin, mga hirap, pagsubok? Kung imagine niyo po, paano kayo nakatapos ng pag-aaral? Hindi kayo nakayang suportahan ng inyong mga magulang, pero nakapagpursige kayo, di ba? Paano kayo nakasurvive habang nasa eskwelahan na walang baon? Kung aalalahanin mo yun, no? Nakaya mo eh. Kaya lang, paglipas ng panahon, nakalimutan natin ipasa ang mga natutunan natin. Kaya, minsan inisip natin kasi, laging ganun, no? Ayaw na naming maranasan nila yung hirap na naranasan ko. Kung babalikan mo, yung mga hirap na naranasan mo, yan ang nagpatatag sa iyo. Na dapat na ituro mo din paano magiging matatag ang iyong mga anak, apo, o mga iiwanan mo sa mundong ito. Mawawala ka dito eh. Kaya minsan sabi natin, natatakot kang mawala sa mundong ito kasi ang iniisip mo, paano na sila pag wala ako? Diba? Paano na sila pag nawala ako? Bakit hindi mo kasi inihanda? Ihanda mo, sabi nga, malapit ng pagtatapos ng ating selebrasyon sa liturgy natin. So ito si Kristo, inihahanda niya ang kanyang mga alagad. Hindi yung, minsan kasi ang inahanda natin, pera, kayamanan, yung mga mana, ari-arian. Kasi sasabihin natin, para pag wala na ako, maayos ang buhay nila. Turuan niyo paano magsumikap. Turuan niyo paano magtiis. Turuan niyo paano harapin ang mga problema. Hindi yung bawat problema ang solusyon, pera. Bawat ano na lang natin, no? Bawat kilos, laging akala natin puro pera, pera. Salita ng Diyos, nakalimutan nating ituro. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang pinagmumulan ng mga mabubuting asal na dapat nating binabaon, dapat ipinamamana ang mga salita ng Diyos. Yan ay mamumblema kayo. Bakit mahina ang loob nila? Bakit walang lakas ng loob? Konting problema, iisipin agad, kikitli na ang buhay. Kaya yung foundation, no, sa murang edad, tinuturuan na natin sila paano mabuhay sa pamamagitan ng pagdepende sa salita ng Diyos. At aasahan mo ang isang bata na pinalaki mo sa mabubuting aral, mabubuhay yan sa pagharap niya sa mundo, kahit wala ka na sa mundong ito. Amen?